So ito mga tropa, meron tayong Honda Beat. Doon sa mga nagtatanong kung paano mag-manual reset, ganito lang ngayon mga tropa. So kailangan nyo lang ay dalawang paper clip, tapos balatan nyo yung magkabilang dulo. Tapos mga tropa, dito nyo yan, bubuksan nyo lang tong socket na kulay pula rito. Ito yung takip nya. Tapos ito yung nilagyan ko ng mga tropa ng paper clip. So saan nyo ilalagay? Dito sa may kulay green at kulay brown na wire. Ayan. So ito mga tropa, bago kayo maglagay nito, make sure nyo na naka-off yung ignition switch nyo. So ngayon, pagka nakalagay na siya, i-on nyo lang yung susi. So on. So kung mapapansin nyo, naka-steady yung check engine natin mga tropa. Tapos magbibilang lang kayo ng 1, 2, 3, 4, 5 seconds, bubunutin nyo yung isa. Kabunot nyo ng isa, ibabalik nyo. Kabalik nyo mga tropa, off nyo yung susi. Tapos lipat tayo dito sa kabila. Dito tayo sa may TPS sensor sa ilalim. Dito sa side na to mga tropa, mayroon pang socket dyan. Pindutin nyo lang yung nasa front side para mahila nyo. Yan. Tapos ganun din yung process mga tropa. Lalagyan nyo rin ng dalawang paper clip. Ito sa dulo. So sagad nyo lang. Yan. Naisagad nyo mga tropa, on nyo yung susi. So, pag on ng susi mga tropa, makikita nyo yan na mag-i-steady yung check engine. Tapos bilang uli kayo ng 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bunot uli. Tapos off nyo yung susi. So, tapos ng off ng ignition switch, balik nyo yung socket mga tropa. Yan, ito yung pagmamanual reset ng TPS pagka palyado yung motor nyo. So balik lang natin. Ayan, lulubog nyo lang naman ulit ito. Tawag ka pre. So nabalik na natin sa may TPS sa sakit mga tropa. Ngayon i-on natin to, nakasama yung full throttle. So gagawin nyo dito mga tropa, full throttle, tapos on nyo yung susi. So, kung mapapansin nyo, magbiblink siya. Bitaw. Pag nag-blink, bibitawan nyo. Tapos 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. So magbiblink siya ng 4, off nyo yung susi. Kung na-off nyo yung susi, on nyo uli, try nating i-start kung kalyado pa. So ayan mga tropa, medyo responsive na siya pero kulang pa. Ayan. So try pa natin ang isang beses pa. So hindi na siya kagaya nung kanina na halos wala talaga siyang minor. So ganun ulit, off nyo lang yung susi. Full throttle. Pagka full throttle nyo, on nyo yung susi. Kapag nag-blink, bitawan nyo mga tropa. 1, 2, 3. Kailangan mag-blink siya ng 3. 1, 2, 3. Pagka-blink niya ng 3, off nyo ulit yung susi mga tropa. Tapos try ulit natin start. Kung mas responsive na siya mula kanina. So yan, medyo mataas na yung RPM niya, hindi na siya namamatay. Pero kulang pa, isa pa mga tropa. Ganun ulit. Full throttle. On yung susi. So kapag nag-blink siya, bibitawan nyo to. 1, 2. Dapat dalawang blink lang din siya na mabagal. 1, 2.
Tapos off uli yung susi mga tropa. Tapos try uli natin kung wala na yung palya niya. Eto, medyo okay na to mga tropa. So last, para sasagarin na natin, isa na lang. Ganun ulit, full throttle. Tapos on nyo yung susi. Kapag nag-blink, bitaw. So 1. O kailangan isa lang yung blink niya na mabagal. So 1. Off nyo yung susi. Tapos try uli natin i-start. Ayan na mga tropa. So balik na yung dating minor niya. Sa yung starting niya, wala na rin yung palya. So mas responsive na siya ngayon. Note mga tropa, 2,600 km lang to. So tataka kayo bakit naka-steady yung check engine. Ganito lang gagawin yung mga tropa. Yung nilagay natin na paper clip, bubunutin nyo lang yan para mawala yung check engine. Tapos off nyo to. On nyo, start. So wala na yung check engine, wala na rin yung palya ng motor natin. Okay na, goods na ito mga tropa. So yun lang, sa mga nagtatanong kung paano mag-manual reset ng Honda Beat. Medyo mabilis lang ng konti yon, pero malinaw naman, maintindihan nyo. So mga tropa, doon na lang tayo and peace out.